Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lindsay. Nais kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa 3 kwentong karanasan na nangyari sa buhay ko. Ang aking naging unang karanasan ay naganap noong taong 1992. Papauwi ako sa Batangas para makipaglamay sa aking namayapang tiyuhin nang maabutan ako ng traffic sa daan. Kaya naisipan ko na mag-U-turn at umiba ng ruta para mas madali akong makarating sa tahanan ng aking mga kamag-anak. Naisip ko na baka abutin ako ng umaga kapag nagpatuloy ako sa paghihintay na humupa pa ang traffic noon. Kaya dumaan ako sa pribadong daan kung saan walang masyadong dumadaang mga sasakyan at hindi ako mag-aaksaya ng oras hanggang sa sumapit ang hating gabi. Wala akong kasabay ng mga sasakyan sa lugar na yon. Napakatahimik ng buong paligid. Binagtas ko ang kahabaan ng kalsada kung saan nakita ko ang mga ilaw sa bawat poste. Mukha namang ligtas sa daan na yon. Kaya lang ay mangilan-ngilan ang mga nakikita kong bahay. Halos maraming punong kahoy at talahiban. Naririnig ko pa ang mga huni ng ibon at iba pang mga kaluskos na mga hayop. Hindi pa noon natatagalan. Napadaan ako sa bahaging maraming punong kahoy sa tabi ng highway. Sa mga bumabagtas na ng lugar na ito, nung unang o nung mga panahong 90s pa. Alam na alam niyo yung pinagkaiba ng kalsada noon sa kalsada ngayon. Saglit akong may nakip sa gawing mga mayabong na dahon. Napalingon ako sa aking kaliwa at doon ay may nakita akong mga nagbabagang mga mata. Mapupula yon at tila nakamasid sa akin. Naisip ko na baka kung anong mabangis na hayop yon pero nung nagpatuloy ako sa pagmamaneho, ay nakita kong sinusundan ako ng mapupulang mga mata. Biglang umakyat ang kilabot sa tuktok ko. Nanlamig ang aking buong kamay, kaya naman binilisan ko ang pagmamaneho dahil baka maabutan ako ng kung anumang nilalang na nakita ko at kung ano pang gawin nitong masama sa akin. Naisipan ko na buksan ang stereo at makinig ng mga awitin para maibsan ang nararamdaman kong kaba. Lumagpas ako sa gawing mapuno. Naramdaman kong nakahinga pa rin ako ng maluwag kahit papano noon. Nalagpasan ko ang kaba sa dibdib ko pero makalipas naman ng ilang sandali ay mukhang bumabagsak na ang talukap ng aking mga mata. Pahikab-hikab ako at medyo napapatungo na ako sa may manibela noon. Pinilit ko na wag makatulog dahil baka maaksidente ako sa daan at wala akong ibang mahihinga ng tulong. Nagawa ko pang pisilin ang pisngi ko para lang manatili akong gising pero may isang bagay ang gumimbal at nagpatayo ng balahibo ko. Sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla akong nagulat nang may isang hugis na mabilis na tumawid sa kalsada. Hinawakan ko ang manibela at pinilit ko na lumiko para maiwasan kong makabundol ng anuman pero huli na ang lahat. Nung nagpreno ako ay halos mapauntog sa dashboard ang ulo ko. Napakalakas ng buwelo at mukhang nabundol ko ang naturang figura na tumawid sa highway. Nanginig ang aking mga nanlalamig na mga kamay. Hindi ako kaagad nakagalaw dahil unti-unti ko pang pinakikiramdaman ang paligid ko noon. Matagal akong nasa ganoong estado bago ko napagtanto ang buong pangyayari. Kumilos ako at naisipan ko na bumaba sa sasakyan. Pagkasarado ko sa pinto ay natagpuan ko ang lalaki na bumangon mula sa pagkakadapa. Tinanong ko siya kung may masakit sa katawan niya
Pero umiling-iling lamang ito. Sinabi ko pa na kinakailangan ko siyang madala sa ospital para doon masiyasat kung may nabali sa mga buto niya. Pero pinigilan niya ako noon. Wala naman umanong nangyari sa kanyang masama. Hindi siya nabalian. Nakiusap na lamang siya sa akin na kung pwede siyang makisakay dahil tumirik umano ang kotse niya sa hindi kalayuan at kinakailangan niyang makakuha ng mag-aayos ng kanyang sasakyan. Sa puntong yun ay medyo nahabag ako sa kanya. Kaya naman nagkusang loob na akong pasakayin siya. Napansin ko na may mangilan-ngilan siyang gasgas sa braso at mga kamay. Sinundot ako ng matinding konsensya kaya naman binigyan ko siya ng tisyo para matanggal niya ang mga namumuong dugo nun. Habang nagmamaneho ako ay nabanggit ko sa kanya na tutulungan ko siyang makahanap ng mekaniko. Dahil may kakilala akong mekaniko na malapit sa bahay at may kontak ako sa kanya. Nagpasalamat ang binata at agad siyang upo katabi ko. Sinuot ang seatbelt at pinaandar ko na ang kotse nun. Mukha naman itong mabait, kaya nakipagkwentuhan na lamang ako sa kanya. Napag-alaman ko na mula din siya sa Quezon. Kakaresign lamang niya sa kanyang trabaho dahil na broken-hearted umano siya sa kanyang nobyang nanloko sa kanya. At para makalimot ay umalis siya sa kanyang trabaho nun. Medyo nalungkot naman ako sa kwento niya. Wala pa naman akong nobyo noon na talagang trabaho lamang ang nasa isip ko. Wala pa din sa isip ko ang pumasok na naman sa relasyon dahil gusto ko pang magpayaman at iahon sa kahirapan ng mga magulang ko. Sumang-ayon naman siya sa mga sinabi ko. Prioridad din niya ang kanyang pamilya. Kaya naman naghahanap din siya ng panibagong trabaho dahil mahirap ang buhay kapag hindi maghahanap buhay. Wala kang makakain at magagamit na perang panggastos sa pangangailangan. Sa sobrang dami ng kwentuhan namin ay hindi ko na namalayan kung anong oras na ng mga sandaling yon. Sumabay din kami sa mga awitin sa stereo. Napalingon ako sa binata at mukha namang seryoso siyang nakatingin din sa may daanan. Hindi ko alam pero sa kalagitnaan ng pagmamaneho ay nag-iba ang pakiramdam ko. Siguro napaparanoid lang. Bakit ko nga ba pinagkakatiwalaan itong lalaking to? Saglit kong kinapa ang bag ko. Meron naman akong nakapang-cutter nun. Naisip ko na pwede ko yung magamit kung sakaling magawin sa akin masama ang lalaki. Sinulyapan ko siya, Sir Seth. Nagulat ako at nagtaka nang makitang nilalawayan niya yung mga gasgas sa braso niya. Napalunok ako at bagyang kumisap-kisap mata nun. Hindi ko mapaniwalaan lahat ng mga nakita ko. Ganoon na lamang ang ikinasorpresa ko noong mapansin na tila ba unti-unting nawawala yung kung anong namumuong sugat sa kanyang mga braso. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya at kung bakit niya dinidilaan ang sugat niya na yon. Bahagya siyang nagulat pero sinubukan niyang magpakahinahon kahit kita ko na kahit papano. Gulat na gulat ito. Sasagot na sana siya ng eksaktong mapabaling ang atensyon niya sa isang sirang sasakyan na nasa may tabi ng daan. Lumingali nga pa ako sa paligid. Wala akong ibang makita kundi mga damo at punong kahoy, pati na rin ilaw sa poste. Wala akong mahihingan ng tulong na iba at maliit ang pag-asa na makakaligtas ako kung magpapatuloy akong manatili sa lugar na yon. Saglit akong promeno nung nabanggit sa akin ng binata na iyon ang kanyang sasakyan. Napakalayo niya sa lugar kung saan ko siya huling nakita. Paano siya nakarating doon? Dagdag pa ay malaki ang damage ng sasakyan at halatang nagsisinungaling ang binata. Base kasi sa sinabi niya sa akin ay tumirik ang kanyang kotse pero pagtingin ko naman ay basag ang mga bintana at yupi ang unahan ng kotse niya.
Malaki ang pinsala at sa tingin ko ay galing sa aksidente ang sasakyan na yon. Binuksan ng binata ang pinto ng sasakyan ko. Bumaba ito. Mangyaring may nakalimutan umano siyang gamit sa loob ng kanyang sasakyan, kaya binalikan niya ito. Hindi ako bumaba ng kotse. Tiningnan kong mabuti ang sirang sasakyan. Tiningnan ko ang bandang likuran, pati na rin ang bandang harapan. Nang mapansin ko ang basag na bintana. At doon naka-seatbelt. Ang driver na duguan. At basag ang ulo. Walang ano-ano ay binuksan niya ang driver seat kung saan kitang-kita ko, Sir Seth. Nabigla niya na lamang tila ba sinusugatan ng katawan na naroroon. Sa puntong yun ay napasigaw ako sa sobrang takot. Naalarma siya pagkarinig niya sa akin noon. Sinulyapan niya ako at nakita ko ang kanyang nagbabaga at namumulang mga mata. Gayon din ng matutulis na mga pangil. Binalingan niya ako ng tingin. Rumihistro sa isip ko ang panganib. Isinarado ko ang bintana ng pintuan ng sirang kotse at balak na niyang bumalik sa sasakyan ko noon. Sa sobrang takot ko ay pinagsaraduhan ko lahat. Pinaandar ko ang kotse. Mabuti at agad nag-start yon. Sinulyapan ko ito at napansin ko na para bang hindi niya alam ang gagawin niya. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa kotse ko. Sumenyas ito sa akin ay hinto ko ang sasakyan. Napatingin ako sa mga daliri niya sa kamay. Punong-puno ng dugo yon. Hindi ako nagkamali. Hindi pang karaniwan ng lalaki at gusto niya akong isunod. Pagkatapos niyang mabiktima ang kung anuman o kung sino man yung laman ng nabanggang kotseng yon. Kinabahan na ako at talagang nanlalamig na ang buong katawan ko sa takot. Pinaharurot ko ang sasakyan. Pero laking gulat ko na sinusundan ako. Napakatulin niyang tumakbo. Hinablot ko ang bag ko. Inilabas ko ang patalim. Pilit niyang hinahabol ako noon at inaabot ang bintana. Inihanda ko ang sarili ko sa kung anong pwedeng mangyari. Noong mga panahon pa naman na yon, hindi automatic yung mga pagsara ng bintana ng sasakyan. Manual po yung paikot ng bintana ng kotse ko noon. Hindi ako tumigil sa pagmamaneho. Nilingon ko na lamang yung side mirror na nakatayo na din doon ng binata. Tumigil ito sa pagtakbo dahil malapit na ako sa lugar kung saan palabas na ako doon sa kalyeng yon. Halos kalahating oras pa akong nagdadrive bago ako makakita ng mga kabahayan. Maraming ilaw sa poste, restaurant, karinderya at sari-sari store. Sa wakas ay nakarating na rin ako sa bayan at nakawala sa nilalang na nakaabang sa may kalsada. Pagkarating ko sa bakuran ng bahay ng tiyahin ko, nakita ko sa labas ng bahay ang aking kapatid at inay. Agad akong niyakap ng mahigpit ng nanay ko at mabilis kaming pumasok sa loob ng bahay. Ikinuwento ko sa kanilang lahat. Bumungad sa amin ang aking tiyahin, gayon din ang kanyang mga anak pati ang ilang bisitang nakaupo sa mahabang upuan at sa may harapan sa sala kung saan nakaburol ang kabaong ni Tio Alberto. Inilahad ko sa aking ina at kapatid. Nawala naman ang mga agam-agam nila na makitang ligtas ako at wala akong anumang sugat. Hindi pa noon natatagalan. Naganap kagad ako ng telepono. Tinawagan ko si Teresita at ikinuwento sa kanyang lahat. Gawa ng ito yung kaibigan kong merong kakilalang pulis. Hindi nagtagal ay sinabi niya sa akin na papunta na umano ang mga pulis sa pinangyarihan noon at malamang ay tinutugis na nila ang lalaking ito. Dumako ang kinabukasan. Laking gulat ko nang nabalitaang hindi na uli ang lalaki pero natagpuan nga ang bangkay ng babae sa naturang sirang kotse
Hindi ko alam kung nabalita yun sa telebisyon, o sa radyo, o nalathala sa dyaryo, dahil wala pa namang social media noong mga panahon na yon. Sa totoo lang ay hindi ako paniwalain sa mga aswang at multo, pero nung mismong maranasan ko at kamuntik ko bang ikamatay, ay talagang lumakas ang paniniwala ko na kahit sa amang lugar ay merong nilalang na nagkukunwari at nagtatago sa katawan ng tao para makapatay ng mga inosente at walang kamalay-malay. Ang ikalawang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay personal kong karanasan na talagang nagpatindig din ng balahibo ko noon. Nanatili kami noon sa bahay ng aking tiyahin at hinintay namin ang araw ng libing ng tiyuhin ko. Bandang 10:00 noon, lumalalim na ang gabi. Mangilan-ngilan na ang mga taong nakikipaglamay. Bigla akong nakaramdam ng pag-ihi kaya naman nagtungo na muna ako sa banyo. Medyo madilim pa sa bahaging daan patungo sa banyo kaya naman binuksan ko ang mga ilaw. Pagpasok ko sa pinto ay agad kong isinarado at umihi na ako noon. Hindi pa man lang ako natatapos ay may nakita akong anino sa may bahaging pintuan. May biglang kumatok sa pinto. Nagsalita ako na kung pwede akong mahintay at matatapos na akong umihi pero hindi sumagot ang tao sa labas ng pintuan. Patuloy lamang siya sa pagkatok ng maraming beses noon. Inayos ko na noon at isinarado ang zipper ko. Nagmadali na akong lumabas ng banyo. Pagkabukas ko ng banyo ay laking gulat ko na may nakatayong figura sa may pinto. Maputlang maputla ang kulay niya at nangingitim ang buong talukap ng mga mata. Nakatingin sa aking mabuti ang aparisyon ng aking tiyo Alberto. Walang ekspresyon ng kanyang mukha. Basta nakatingin lamang siya sa mga mata ko noon. Sa sobrang takot ko ay napapikit ako ng mga mata. Nagsambit ako ng mga dasal at makalipas ng ilang sandali ay naisipan kong idilat ang aking mga mata. Pagkamulat ko ay nawala na lamang siya bigla sa harapan ko. Mistulang naglahong parang bulanon. Pagkabalik ko sa sala ay inabutan ko doon ang aking tiyahin, gayon din ang tatay at nanay ko na nagkikwentuhan. Nakita nila na medyo namumutla ako at pinagpapawisan ng malamig, kaya tinanong nila ako kung may problema ako. Hindi na ako naglihim at nabanggit ko sa kanila ang nangyari. Lubos ko namang ikinagulat ang revelasyon sa akin ni Tia Wilma. Ayon sa isinalaysay niya, ay matagal nang may problema si Tio Alberto na hindi masabi-sabi sa kanilang pamilya. Natagpuan na lamang ni Tia Wilma na nagbigti si Tio Alberto sa banyo. Wala na itong buhay. Kaya naisip niya na marahil ay humihingi ito ng dasal kung kaya't nagawa nitong magpakita sa akin. Matapos ang 2 araw, inilibing siya. Nag-alay pa kami ng panalangin pagkabalik namin sa bahay. At dahil doon ay hinding-hindi na nagparamdam pa sa amin si Tio. Kahit sa banyo ay wala na akong nakitang anumang aparisyon niya. Yun ang huling araw bago kami muling bumalik sa Caloocan, kasama ang aking mga magulang, at nakabalik na rin ako sa trabaho. Nung una ay naging maayos naman at tahimik ang pamumuhay ko. Umupa ako ng boarding house na pwede ko namang lakarin hanggang sa lugar na pinagtatrabahuhan ko para naman hindi ako bumiyay sa araw-araw. Simula kasing nung nakaengkwentro ako sa malayong lugar patungo sa Batangas. Nagka-phobia na akong dumaan sa mga pribadong daan sa takot na baka makasalubong o makabundol na naman ako ng hindi kaaya-ayang nilalang. Hinding-hindi ko makalimutan ang tagpong yon. At halos nagkaroon ako ng nervous breakdown na pinaglabanan ko sa matagal na panahon. Araw ng Christmas party ng aming kumpanya. Maraming palaro at regalong natanggap namin sa aming bossing kaya naman
napakarami kong nadalang mga premyo at regalo. Natapos ng bandang 12:00 ang aming Christmas party. Inabot na ako ng hating gabi sa daan. Dumaan ako doon sa bahaging eskinita para mas mapadali akong makarating sa tinutuluyan kong boarding house. Panatag naman ang loob ko dahil may ilaw sa bawat poste at walang katao-tao sa paligid, kaya naman ligtas akong makakarating sa pupuntahan ko. Hindi pa noon natatagalan at may naramdaman ako na parang may tao sa likuran ko. Paglingon ko ay may natanaw akong isang babae na sobrang haba ng buhok nun. Inakala ko na residente ang babae at malamang ay pauwi na rin ito sa kanyang bahay, kaya naman ngumiti ako sa kanya. Pero nabigla ako nang ngumisi siya sa akin at parang tagos hanggang kaluluwa ko ang ngisi niya. Bigla akong kinilabutan kaya bumaling ako sa may daan. Mabilis akong naglakad subalit naririnig ko ang mga yabag ng paa sa likuran ko. Paglingon ko ay nakasunod sa akin ang naturang babaeng yon. Lalo na akong natakot. Naisip ko na baka nakursunadahan ako ng babae kaya binilisan ko pa ang paglalakad. Pero kahit na anong bilis ko, hinihigitan pa niya. Hindi na maganda ang nararamdaman ko nun. Kaya kinuha ko ang aking dalang bag at dinukot ko sa bulsa ang itinatago kong kutsilyo. Kung sakali mang may gawin siya sa aking hindi maganda. Yun ang magiging depensa ko para maipagtanggol ang sarili. Hindi ko na pinatagal noon gawa ng malapit na rin ako sa aking boarding house. Kumaripas na ako ng takbo kaso paglingon ko, kamuntikan na niya ako makalmot. Mabuti at nakaiwas ako pero iwinasiwas niya ang kanyang kuko kaya napilitan akong masaksak siya. Nahiwa ko ang kanyang kamay. Rinig na rinig ko na umangil ang babae at doon ko napagtanto na hindi siya simpleng tao o baliw lang. Hindi ko sukat akalaing makakaengkwentro pa ako ng ganong nilalang sa may lungsod at mismong malapit pa sa boarding house. Mabilis akong kumilos at kinuha ko ang susi ng aking boarding house noon. Nagsisisigaw ako hanggang sa biglang lumiwanag sa bakuran ng landlady. Kasabay noon, pumukas ang gate at lumitaw ang landlady, gayon din ang isang nangungupahan. Paglingon ko ay nakita ko na nagmadaling tumakas ang nilalang. Kumaripas ito ng takbo, palayo, pabalik sa may iskinita. Agad akong nilapitan ng landlady at tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Sinabi ko naman sa kanya ang buong karanasan ko. Inakala ko na hindi siya maniniwala pero ganun na lang ang ikinagulat ko nang mabanggit niya sa akin na nakaingkwento na rin siya ng ganoong nilalang. May 2 taon na ang nakakalipas. Pumasok na muna kami sa loob ng boarding house at inimbita na muna niya ako magkape sa bahay niya. Pagkapasok namin sa loob nun, ikinuwento niya sa akin na marami na mga dayuhan ang nagagawi sa lungsod para makipagsapalaran sa buhay. Minsan na siyang may nakilalang magkapatid na nangupahan sa kanyang boarding house. Nung una ay inakala niyang mababait at ordinaryong mga boardmate yon. Pero habang tumatagal ay nagduda na siya sa mga pagkatao ng mga ito. Hindi sila doon kumakain at gabi-gabing lumalabas ng bahay. Umuuwi tuwing hating gabi at napakabaho ng mga amoy ng kanilang silid na para bang may malansang nabubulok na kung anong bagay. Hindi nagtagal ay napansin niya na sa tuwing umuuwi ang mga ito ay may bahid sila ng dugo sa katawan. Kinabahan na siya. Naisip niya nakakaiba ang magkapatid na yon. Pero imbis na pag-isipang mga mamamatay tao ang mga ito, ang una talagang tumatak sa isip niya ay baka mga aswang yon. Kaya naman nagsuot siya ng mga kwintas na panlaban sa mga aswang
At sa tuwing nakikita yun ng magkapatid ay palagi silang nahihilo at sumasama ang pakiramdam. Nakumpirma pa niya ng isang gabi na may dala itong pagkain at sumulak sa buong silid nito ang amoy ng pagkain na yon. Sumilip siya. Nakita niya ang hilaw at maraming dugong laman loob ng hayop na nilalantakan ng magkapatid. Kinilabutan siya ng gusto, pero hindi naman siya nagpahalata. Mabait naman kasi sa kanya umano ang mga ito, at kahit kailan ay hindi siya ginawa ng masama. Umabot lamang ng 1 buwan na tumira sa boarding house ang magkapatid bago sila lumipat ng panibagong tirahan. At buhat nun, ay hindi na niya nakita ang magkapatid na yon. Naisip niya na baka may nakita ang mga ito na bagong oportunidad at ng ibang bayan. Nagpapasalamat na rin siya sa kanilang pag-alis dahil matatahimik na ang kalooban niya. Base sa mga narinig ko ay talagang kinilabutan ako ng husto. Nagulat na lamang ako nang bigyan ako ng Carmen de Guerra ng landlady na yon. Pamana na pala yun sa kanya ng lola niyang albularya na buhat sa Sorsogon. Napag-alaman ko pa na may kaalaman sa mga pangontra sa aswang ang angkan niya. Kaya ganoon na lamang kadami ang mga panlaban niya sa masasamang elemento. Nasabi pa niya sa akin na huwag tititig sa mga mata ng nilalang dahil naroroon ang kapangyarihan nila para manukso o manghipnotismo sa mga tao para mapadali siyang mapatay. Matapos naming makapagkape ay nagtungo na ako sa aking silid. Naghintay akong antukin dahil medyo matapang ang kaping na inom ko noon. Naisipan ko na manalangin para magabayan ako sa aking pagtulog. Epektibo naman yon dahil gumaan ang loob ko at nawala ang kaba sa dibdib ko. Lumipas pa ang ilang minuto ay nakaramdam na ako ng antok. Kaso malapit ng mag-umaga noon pero sinikap ko pa rin makatulog. Tinanghali ako ng gising kinabukasan. Day off ko naman. Lumabas ako ng bahay at hindi ko na nakita yung babaeng humabol sa akin nung nakarang gabi. Lumipas pa ang ilang araw ay hindi ko na naramdaman ang presensya niya. Posibleng dahil na rin sa Carmen de Guerra na tinataglay ko kaya hindi ako magawang malapitan nun. Lumipas ang 2 taon. Napromote ako sa trabaho kaya napalipat ako sa ibang lugar. Pero bago pa ako makaalis sa huling boarding house na tinutuluyan ko, maayos ako nagpaalam sa landlady at malaki ang pasasalamat ko sa kanya na binigyan niya ako ng ganong proteksyon. Hindi na ako nakaengkwentro ng nilalang na ito hanggang sa nakipagsapalaran ako sa panibago kong trabaho. Nagtuloy-tuloy ang swerte ko. Nakabili ako ng bagong kotse gayon din ang pagkakaroon ng nobyo. Nakilala ko siya sa trabaho at hindi niya ako hinahayaang mag-isang bumiyahe. Lalo na kung gabi at inaabot kami ng traffic sa daan. Naging pabor siya sa aking mga magulang dahil protektado niya ako at hindi niya ako hinahayaang mag-isa. Kung dumaan man kami sa mga pribadong daan, sinisigurado naming ligtas. Mabuti naman at wala na akong nakaengkwentrong hitchhiker sa kalsada na medyo hindi ko nakalimutan ng halos ilang taon. Sa dinami-dami na mga naranasan kong kababalagan, ay naging aral na rin sa akin na huwag maging masyadong mabait sa kung sino-sinong nakakasalamuha dahil hindi mo masisigurado kung talagang mapagkakatiwalaan ba sila o hindi nun.